Hi guys! Magandang umaga! Happy Thursday morning sa atin pong lahat. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po ako, nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang Collegiate Weekend po maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot po natin yan. Ganun din po ang ilang chika tungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, ay i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para maging updated ka at maging una ka sa mga nilalabas nating reaction videos tungkol sa mga kaganapan, balita araw-araw nating punong nasasagap sa social media, mapait balagaman or showbiz happenings. Anyway, welcome back po dito sa Gandara SRU channel at ang mainit po nating update para sa umagang ito ay pumapatungkol po sa ilang mga kaganapan na kahapon na sa Itbulaga na talaga namang grabe guys. Nais ko pong magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa Itbulaga. Ramdam ko po na talagang pataas ng pataas yung viewers po natin. Marami pong sumusuporta lalo na po online. Sabi nga po ng Itbulaga ay ang EB ay nothing without you. So, maraming salamat po in behalf of TVJ of course and bilang Lichita Daricans na nakasuporta po sa Itbulaga, nagpapasalamat ako sa mga kapwa ko pong patuloy na sumusuporta. Eto nga po, trending in Philippines ang hashtag Legita Daricans kahapon. Pati po ang hashtag Main Mendoza kasi si Mengay ay nakabalik na. Sabi ko naman po sa inyo malamang Wednesday pa makakabalik itong si Mengay. And kung mapapansin po natin, parang ang sigla po ng ambience sa studio dahil kay Mengay, dahil sa kanya pong muling pagbabalik. Are you agree ba guys? Iba yung ambience pag nandyan po itong si Main Mendoza. And hindi nga lang po studio ang masaya, kundi po ang social media natin ay sumigla din. Kita nyo naman at muli pong nag-trending ang hashtag Legita Daricans. So maraming salamat Legita Daricans sa walang sawang pagsuporta. Anyway, bukod nga po sa trending ang hashtag Legita Daricans, ito pa at mataas din po ang ating live views count kahapon sa during Sugod Bahay, no? 81,000 live viewers po tayo during Sugod Bahay. And mas tumaas pa po yan. Then mas tumaas pa nung Gimme 5. Pero lilinawin ko lang kadaricans na hindi po ito, lalo na kung may bashers dito, hindi po ito paggayayabang sa kabila. We are just happy na ang taas po ng live viewers ng Itbulaga kahapon. Yun lang yun, period. Ngayon, kung meron pa po kayong masasabi, ay problema nyo na po yun at hindi na po amin. And speaking of Sugod Bahay, grabe, nakakatuwa lang po na very deserving yung nanalo plus 100,000 tumataginting na 100k ang ibinigay po ni Bossing dun po sa cancer patient. Grabe, ang taas po ng pinamimigay na papremyo ng TVJ, no? Isipin mo, sa Sugod Bahay pa lamang po yan or sa Itbulaga pa lamang po yan yung mga papremyong pinamimigay, umaabot ng 300,000 araw-araw. Meron pa po silang ginagawa na pagtulong sa labas po ng Itbulaga, kagaya ng kanila scholarship, hindi ba? Grabe, napakabusilak po ng kanilang puso na kahit hindi na po parte ng show ng Itbulaga, hindi nga po napiflex Nagulat nga po tayo na may napa-engineer na pala ang Itbulaga, na meron na palang doktor because of Itbulaga. Alam niyo yun yung mga pagtulong na hindi mo kailangang ipagsigawan. Malalaman na lamang po natin na yung kanila pong pagtulong mismo doon sa kanila pong mga manatulungan and hindi po natin akalain. Yan po ang tunay na busilak ang puso. Hindi lang po pakitang tao sa programa, kagaya ng lagi nilang sinasabi sa Itbulaga na kung hindi naman daw dahil dyan sa pa-premium pinamimigay, wala daw manonood sa Itbulaga. Hindi
Samantala, speaking of live viewers, sunod-sunod na po ang pagtaas po ng live viewers natin, na mataas rather ang live viewers natin. Nung isang araw din nga po, eto 85,000 during Sugod Bahay. And ang laki na kanilang pinamimigay ng papremyo dahil nung isang araw nga din, ay 80,000 pesos ang pinamigay ni Tito Sen do sa Sugod Bahay winner. Nakakatuwa lang na mga deserving po yung mga nabibigyan ng Itbulaga. Speaking of Sugod Bahay, narito nga bukod po sa online, sa television, napakainit din po ng pagsuporta ng mga nasusugod nilang barangay. Kita nyo naman sa sobrang dami po ng tao, no? So, eto kahapon po ito, then yung mga susunod na larawan ay nung mga nakaraan. Makikita nyo na araw-araw po talaga, Kadarikads, ang init ng suporta po ng mga barangay na kanilang sinusuportahan. And bukod po dyan sa nakikisyoso lang, kasi yan yung sinasabi ng mga basher malamang maraming tao dyan nakikisyoso. Syempre may camera, gusto rin nilang makita, ganon, at may artista. Pero hindi dahil sa bukod sa nakikisyoso, kita nyo naman kung gaano po sila nag-effort dito sa Walis Tambu pa lang, di ba? Kita nyo naman yung effort po nila, wagas-wagas. Ibig sabihin, ang suporta nila sa Itbulaga ay gano'n na lamang po talaga, gano'n nila kamahala ang Itbulaga. Samantala, wala naman po si Mama Alan kahapon dahil meron po siyang show. Diyan po sa Leyte. Kung daw nagkakamali show ito, kung guesting man or personal gig, ay na nakakatuwa para po sa akin na kahit hindi po sila nakakapasok sa Itbulaga, isang beses lang naman, hindi ba? Hindi naman ibig sabihin na umabsent pabaya na sa Itbulaga. Nakakatuwa kasi buhay na buhay pa rin yung kanila pong career. Buhay na buhay pa rin, hindi lang sila nasa Itbulaga lang na tinutukoy at sinasabi nila na mga laos na daw kasi nasa IB lang. Walang project, walang kung ano man. So, nakakatuwa na buhay pa rin po talaga at malakas pa rin talaga sa mga tao itong sina Mama Alan, kaya meron pong kumukuha sa kanila. Ganon din po kina Mayor Jose and Wally Bayola. Samantala, we just want to congratulate Atasha dahil sunod-sunod po ang mga blessings na kanya pong natatanggap sa kanyang buhay mula nang siya ay pumasok sa Itbulaga. Eto nga po't may bago na naman siyang commercial sa Palmolive. O diba, congratulations. Then yung kanilang The First Family ng Mulak Family ay tumaas po ang kanilang ratings. Talagang nagkukonsistent na po sa 3%. At baka nga po mag 4% na dahil 3.9 na ito. Baka mag 4% po yan, Kadarbigas. From 1% biruin nyo po iyon. Napaka-successful ng kanila pong The First Family. Iba po ang dating ni Atasha Mulak mula nung ipakilala talaga ng Darbicads. Nakakatuwa lang na ang dami pong sumusuporta. And ito po ay program ng TV5. So again, congratulations sa Tasha and sa buong Mulak family. Tamang-tama yung naging desisyon nyo na sa Itbulaga dalhin itong si Atasha. Samantala, dumako naman tayo dito kay Darbicads MJ Lastimosa na kung saan ay nasa abot kamay na pangarap na. Ayan napapanood na po siya dyan. So, ibig sabihin, may contract siya sa GMA Network. So, kung sakali man po na may absent ulit sa Itbulaga, hindi na siya makaka-import. Ganon, kasi dati, kapag kulang po sa Itbulaga, kinukuha nila si MJ Scenes. Ito naman po ay legit Darbicads, diba? Pero, pwede rin naman, mga ka-legit Darbicads, na lang siya, hindi exclusive contract. Pwede pa rin siyang tumapak sa TV5. Kagaya ni Beauty Gonzales, hindi ba? Nakatapak po siya sa Itbulaga. Kahit napaka-active po niya sa GMA7. Dahil ang nababasa ko po, ayon sa mga nakikita kong reasons, is dahil hindi siya exclusive contract ng GMA. So, sana ganun din nga. Ito pong si MJ Lastimosa o kaya ay po siya, yung freelancer. Hindi siya hawak ng GMA.
meron siyang manager lang na ipinasok siya dyan sa abot kamay na pangarap. And for sure, nagpaalam po ito sa TVJ. Yung mga ganyang bagay naman din na po kailangan pang iparating sa mga tao. So, kailangan lang din po natin, kailangan lamang din po nalawakan natin ang ating pangunawa kasi may buhay rin naman po sila, pangangailangan na hindi po natin alam, na hindi na po natin nasakop. So, ayun na nga, sabi ko marami naman pong reason kung bakit nandyan siya. Pwedeng freelancer, di ba? Hindi exclusive contract ng GMA Network. So, maaari pa rin siyang tumapak sa EB. Kung ganoon. So, yun lang guys, ang atin pong balita mo ngayong umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang balita. Maraming salamat!